Pasok na po natin si Merrimon Reyes. Live po yan mula dyan sa Senado. Merrimon, ano mga pangyayari dyan ngayon? Ano yung latest? Ay, yung presser, impeachment court pala. Attorney Tonggol presser. Merrimon, ano yung latest? Jovi Chiki Mase, ang huling narinig kasi natin sa impeachment court is yung para bukas, yung oral argumentation, dapat talaga ang ina-expect natin. Attorney Zulaika Lopez ngayon, tutuloy siya kung sakaling bitin bukas, and then we have Captain Belinda Bello ng House. Pero hindi na yun lahat mangyayari. And binigyan naman ito ng permiso ng impeachment court. So, ang mangyayari bukas, oral argumentation, and after nung ilang minuto ng pagsasalita ng prosecution at ng defense kung dapat ba o hindi dapat silipin, itong pinapasabina na tax records, documents, financial documents from the AMLAC pati ng BIR, magko-focus daw sila, and then doon daw pag-uusapan. Merrimon, kung may verdict. Sorry, interject lang ako ha, kasi na-report na actually na pag-usapan na natin to with Arles and Amy, no? Pero bukas, anong i-expect natin dyan sa impeachment court? Kumbaga timeline. Chiki, yun pa rin talaga. Walang witnesses na ipepresent tomorrow. Okay. Ang pinaka nakikita nila dito, ang ina-anticipate kasi nila supposedly kung magkakaroon pa ng extension doon sa kalendaryo. Pero ngayon, dahil nga wala na sa listahan, mag-move forward na ang prosecution sa next silang testigo. By next week, ang ina-anticipate na si NB Director Melvin Matibag. So, yung nangyari ngayon na 8 p.m., yun yung antabayanan natin bukas kung magiging maaga kasi ang aabangan lang natin yung debate ng Senator Judges. Sige. Pero ano yung mga pagdidiskusyonan bukas sa impeachment court, Merrimon? Ito yung tungkol sa pinapasapina talaga ng mga dokumento and bank records. Ang question dyan ni Senator Alan Peter Cayetano, dapat daw bang, ang question kasi ni Senator Alan, dalawa raw na magkaibang subpoena requests yun. So, hindi raw dapat pag-decide ng impeachment court as a whole in totality. Ang nasabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, kaya nga ang sabi ni Senator Alan, baka raw yung 2 hours na i-allot for the debate, baka raw dapat times 2 ito kung magkahiwalay na pag-uusapan. Ang sabi naman ni Senator Chis, altogether daw yan pag-uusapan at lahat naman daw na magiging verdict ng korte, mapag-uusapan sa caucus nila. Pagka may napag-agrihan sila, yun ang call nila. Pero kung may contention, bibigyan daw ng oras para makipagdebate itong mga senator na okay doon sa verdict o tututol doon sa verdict. So yun yung schedule for tomorrow plus yung hinihintay nila na schedule naman ng witnesses na ipepresenta ng prosecution for next week. Okay. Alam ko nag-press con ang impeachment court spokesperson na si Attorney Tonggol. Baka lang meron siya nasagot dito pero nakasense kasi kami dun sa mga senador kanina na medyo exasperated na yung ilan sa kanila. Yes. Na sa oras na gugugulin na kung bibigyan pa sila ng tigi-tigisang 10 minutes, baka abutin sila ng gabi na naman dyan tomorrow kahit wala naman talagang witness. Yeah. So, meron na bang solusyon doon after nilang mag-adjourn kanina ay napag-usapan na ba kung gaano na magiging katagal bukas? Baka may clarification din, Merrimon. So far, wala pa tayo kasi babalikan natin itong naging briefing ni Spokes Tonggol. Pero ang nasabi niya, yung prosecution daw, may ibang witnesses pa kaugnay ng 4th impeachment article. Hindi lang naman daw si Director Matibag ang last witness na next week binibigyan ng permiso ng korte na haharap at ipepresenta. Sa possible naman na paglabag ni VP Sara sa subjudice rule dahil nga doon sa naging statement niya, ang sabi dito ni Attorney Tonggol, yung determination daw whether or not may violation ng batas, it will be done by the Senate Impeachment Court themselves. So wala pa namang nagiging salita dito ang korte. Yung motion naman para isapin na nga yung tax, bank, AMLAC records ni VP Sara, tatarakayin ito bukas. Bukas magkakaroon din daw ng desisyon pagkatapos ang caucus ng Senator Judges. Yung desisyon naman ng Senate Impeachment Court sa subpoena requests, dalawang schools of thought daw ang nakikita dito ni Attorney Tonggol. Mayroong magsasabi na ang Senado lang ang may kapangyarihang magdesisyon. Meron din naman daw ibang magsasabi na ang impeachment proceedings ay nasa loob pa rin ng judicial power ng korte. So, it's not the impeachment court's duty na makipag-coordinate naman daw sa palasyo tungkol doon sa BIR box. It is the requesting party's obligation to do so. Ang sabi rin naman ni Attorney Tonggol sa mga dokumentong hinihiling na ipinapasabpina, ito ay depende na nga lang talaga bukas kung magkaka-verdict ang korte na sisilipin o hindi. Okay, with that. Thank you, Merrimon Reyes, sa ating mobile journalist dyan sa may Senado sa pagbabantay mo ngayong araw na ito. Thank you very much. Salamat, Merrimon.